Hello, mga gandang araw muli sa atin, mga mahuhusay na mga mag-aaral ng kasaysayan at buhay ni Rizal. Ngayon ay nakita na natin ang naging buhay ni Rizal. Ngayon ang magiging tanong ay kung ano ang naging impacts nung naging buhay ni Rizal sa konteksto ng kontemporaryong mundo. Lahat ba ng pinangarap ni Rizal ay natupad para sa bansang ito? Lahat ba ng mga kanyang mga ipinaglaban ay natupad para sa tinatamasang kalayaan natin ngayon? At ang pinakamahalagang tanong, ano kaya ang masasabi ni Rizal sa konteksto ng kontemporaryong Pilipinas kung saan ang dami niyang sinakripisyo, ang dami niyang ipinaglaban, at ano ang nangyari? Ngayon ay mayroon tayong guest. Siyempre, mayroon tayong guest. Kasama natin dito ang isa sa mga mahusay na mag-aral, si Mr. Arnel. Kumuhay ka naman. Hello. Ayan. So ngayon ay isisimulan na natin ang ating pagtalakay. So ito ay ang Philippine Political History and Governance. At ang magdi-discuss ay si Mr. Jersky. Basahin nyo na lang. Marunong naman kayo magbasa. So in the first thing, marami tayong naging presidente sa ating bansa. Ano yung napapansin mo dyan, Mr.? Ano yung napapansin mo dyan, Mr. Arnel? Napapansin mo lang. Lahat yan naka-indicate lahat ng naging presidente natin sa bansa. O ilan? Ilan naging presidente? 17 president. 17 presidents. O, so sino yung presidente sa kasalukuyan? Ferdinand R. Marcos Jr., At anak niyan, sino yung tatay niyan? Sino yung tatay niyan? Yung tatay. si Ferdinand E. Marcos. Ay, hindi ka nakikita, nawawala ka eh. Papakita ka naman na. Ayun. Medyo pang Ayan. So, pero in the context, kung titignan natin yan, 17. Pero karamihan sa mga historiador, siya sabi na dapat siya na 18. Bakit? Dapat idagdag daw natin dyan ang kinikilala o tinatawag nating supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio. Bakit? Kasi according to sources, etong katipunan, yung KKK, from it is a revolutionary government. Nag-transition yan to a revolutionary organization. Nag-transition yan to a revolutionary government. Yun yung idea, no? At isa sa mga nagpo-propose talaga niya na historiador ay si Xiao Chua at kasama niya si Milagros Guerrero. Ayun, no? So, kung titignan talaga natin itong mga presidente na ito, 17. But for some historians, and not just some, but many historians, ang nagiging argument nila, dapat daw yan, idagdag na unang pangulo, si Andres Bonifacio. Sumasang-ayon ka ba doon, Mr. Arnel, na sa idea ng ibang mga historiador? Yes, sir. Ha? Yes, sir. How about you guys? Sumasang-ayon ba kayo? Alam nyo naman ang sagot. It's up to you to decide. Okay. So, dito naman sa context ng vice presidents, ano napapansin mo dito, Mr. Arnel? Ano napapansin mo? Number 15. Ha? Kay Sara Duterte. Ilan ba yung naging presidente natin ulit? 17 president. Ilan yung naging vice president natin? 15. So, ang tanong, ano yung napapansin mo dyan? Ano napapansin mo? Bakit, ano napapansin mo dyan? Dun sa isa 17, di ba? Yung presidente natin. Hindi pa natin sinama si Bonifacio. Dito, ano napapansin mo dito sa vice president? 15 lang sila. 15 So, saka kulang ng dalawa. kulang lang? Dalawa. Okay, very good. Very good observation. Ang tanong, bakit kulang ng dalawa itong Philippine Vice Presidents natin? At ang sagot lamang naman dyan ay, di ba? Why is there a numerical gap between the two? Ang sagot lang dyan, yung mga former presidents natin, wala silang vice president. Isa na nga dyan si Emilio Aguinaldo, si Jose Laurel, at saka si Sergio Osmeña. So basically, madaming mga pinopoint out dito, but in the basic sense, walang vice president yung mga former Philippine presidents. Kaya nagkaroon ng numerical gap yung president and vice president.
Okay, gets? So, kung titignan naman natin ngayon dito, ito yung seal ng President and the Vice President. Ano, dito lang tayo sa President. Mag-focus lang tayo sa President. Anong napapansin mo dyan, Mr. Arnel, dito sa seal na yan? Symbolize. May, Merong, yung sign ng star. may star. Ilan yung star? Sigurado ang tatlo lang yung star. Yes, probably. Ay, six. Are you sure? No, Ilan yung star? Ilan yung star? six. 6. Nasaan? Ito. 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 Tapos ano sa pa? Asan pa yung mga star? Asan pa yung mga star? Dun sa labas ng logo. Tapos ngayon ko lang Ito, napansin. 1, 2, 3. Oh, di 6 lang ba? Hindi. Ilan yung star? Napakadami. Ayun. Nakita mo din, napakadami ng star, no? Okay. So, bukod dyan, ano pa yung napapansin mo bukod sa napakaraming stars? Compare ko na ba? Sa Ano nakikita mo dyan? sign ng dragon. Dragon. Ang dragon yan? Leon. Parang siyang lion na may mix na dragon. Lion na mix na dragon. Saan mo parang nakikita yan? Madalas na nakikita yan. Parang sa anong bansa? Kung naalala mo Ayun, sa Singapore. Singapore. Ang tanong, anong tawag dyan? Ang tawag dyan? Merlion. Uy, may alam ka pang meron lion ngayon, ayos ah. Pero ang tanong, ano yan? Ano yan? Sa tingin mo, ano yan? Ano yan? Ang tawag dyan ay ultramar. Ayan golden yellow sea lion, it is called ultramar. Tapos ano yung sinisimbolo ng tatlong triangle, ay yung tatlong star? Actually, kung titignan mo, merong misconception dyan. Wag tayo mag-focus dito sa scene. Mag-focus tayo dito sa Philippine flag, Ayan, ultramar, Ano yung ultramar? Yan, ultramar. Yan ba yung si ultramar? Ayan, yung ultramar ba yan? Yan ba yung ultramar? No! Yung ultramar, yan ay yung seal na ginamit ng Pilipinas at nagsimula yan kay Manuel Rojas. At ito ay dinesign ni Captain Galo Ocampo. Tapos it symbolizes, yung three stars, it symbolizes yung Luzon, Visayas, and Mindanao. But the Proclamation of Independence in 1898 referred to this as the three archipelago or the three principal islands where the revolution started. So, ano ba yung talagang pinipinpoint ng ano yung tatlong star? Ano yung tatlong star ulit? Sa pagkakaalala mo? Sa pagkakaalala mo, ano yung tatlong star? Ano? Uy, nasa ka na? Loren Visayas. No? Loren Visayas. Loren, Luzon, Visayas, Mindanao. yung sa flag, ano yung tatlong star? Luzon, Visayas, Mindanao. Are you sure? Oh, Are you sure? yes. Sigurado kang tama ka dito? Maybe. Ito ba ituturo sa'yo nung elementary ka? Okay, so titignan natin. Ano ba yung nasusulat talaga, Actually, it is not the Luzon, Visayas, and Mindanao, but it is Luzon, Panay, and Mindanao. Tapos yung eight rays of the sun naman, it symbolized the first eight Tagalog provinces that rose up against Spanish colonial rule. Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Tarlac, and Batangas. Kaso sa original document, kahit na nakalagay dun sa English translation, walang sinasabi na Tarlac doon sa eight rays. Bagkus, instead of Tarlac, Bataan. So dapat dyan, Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Bataan, and Batangas. Kasi ano ba yung talagang pagbabasehan natin? Ang pagbabasehan talaga dapat natin dyan, yung document. Doon tayo magbe-base ng ating mga pinipinpoint. Tapos yung red triangle naman, it means libertad, equalidad, fraternidad. Okay? And the ultramar, it is the mythical sea lion.
At merong meaning dyan sa ultramar na yan. Kasi yan ay pinili ni King Philip II dahil nga, itong bansa natin is archipelagic. Ano ba kasi yung meaning ng ultramar? Ultra means beyond and mar means seas. So ultramar means beyond seas. So ito yung pinili na logo ni King Philip II na mag-define dito sa ating bansa, ano? Okay. So, yung ultramar, makikita din natin yan sa mga paborito ni Mr. Arnel. Ayan, o. Ayan, kung titignan ninyo, ayan, o. Ano? Hindi ako familiar sa loob niya. Ay, hindi ka pa meron sa logo na yan. Ay, isa. Pero ayan, makikita mo, ginamit yan, no? Ayan, no? Sa ating paborito, sa paborito nung nakararami kong estudyante dyan, ano? Ah, favorite ng tatay mo. Di ba favorite yan ng tagpo 40? Si Tigpo 40? Hindi, mga side dish lang. Ito kasing si Mr. Arnel, nagpainom. Yabang eh. Painom ng San Mig Light. Tapos, dalawang case yung binili, dalawang case. Ngayon, meron isang kaibigan siya, pumunta sa bahay nila, umiinom. Tapos biglang tumawag yung lola. Pagkatawag ng lolang ganyan eh. Ano ba naman yan, apo? Umiinom ka, tigil 40 pesos pa. E di, dalawang case pa, nagyabang pa, dalawang case. Tapos, tigpo 40 pesos. So, ayan, expected siguro ng lola niya mga Blue Label, mga Jack Daniels, Bekenemen. Okay. So, yan, matakikita na natin yan ano, sa ating araw-araw na pamumuhay. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong mga kapatid, is it more fun in the Philippines or corrupt politicians are having fun in the Philippines? Sa'yo, sa tingin mo? Is it more fun in the Philippines? Kasi ngayon, di ba, yung kay Vice Ganda, piliin mo ang Pilipinas. May ganun pa si Vice Ganda. Ikaw, sa tingin mo, is it more fun in the Philippines? Yes. Pero in the second instance, no comment. No comment ka. Baka mabaril tayo dito. No? So, ang tanong, ito, mas mahalagang tanong. Yung budget ba natin, sapat? Sapat ba yung budget ng Pilipinas? Sa tingin mo lang? Kulang o hindi na o kulang yung budget o sapat siya pero hindi na naiaayos mabuti. Naiipit. No? Naiipit. So sapat siya. Kaso Naiipit. naiipit ng sino nang iipit? No comment. No comment o baka mabaril kami diyan. Okay? So ang tanong natin, ang dami nating laging tanong, bakit hindi tayo magkaroon ng maganda at mas maayos na buhay? Bakit kwek-kwek? Bakit naisip natin na magtinda ng kwek-kwek? Bakit natin naisip na magtinda ng banana cue? Bakit natin naisip na magtinda ng manok? I mean, walang masama dyan. Kaso nga, bakit kung ano-ano yung naiisip natin ng mga paraan para mas magkumita tayo at mas magkaroon tayo ng better life? 'Di ba? Naiisip nyo ba 'yon? Ako, naiisip ko na, medyo naiisip ko 'yun. Ikaw, naiisip mo ba 'yon? Ha? Minsan. Minsan. Anong minsan? Pag no choice, ganun. Okay. Pag walang opportunity na wala. Pwede. At ang isang sagot lang naman dyan, bad governance. Ito, Mr. Arnel, dahil napag-usapan natin yung budget. Sa tingin mo, magkano yung budget ng Pilipinas? Sa tingin mo lang. Ay, taka naman sabihin natin. Nakita naman natin sa first page pa lang based on article. Ikaw, Nakita sa natin. tingin mo, magkano? Ilan na yung... Million? Ha? Million? Budget ng buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Billion. Billion. Actually, it's trillion. 5.7 trillion ang budget ng Pilipinas. Ano? 5.7. Ayan. Kung mabasahin mo yan, according to the Philippine News Agency, 5.768 trillion budget for 2024 ngayong taon. Ngayon, Mr. Arnel, kung bibigyan kita ng piso kada segundo, ilang taon kaya bago mo makuha yan? Yan, oh. Kung bibigyan kita ng piso kada segundo, gusto mo ba yan? Bibigyan kita ng piso kada segundo. Ha? Gusto mo? Siyempre.
So, kung bibigyan kita ng piso kada segundo, gaano katagal mong bubunuin yan? Gaano katagal mong bubunuin yan? Gala. O mga ilang taon? Mga 50 taon, 100 taon, ganyan. Retirado na ako noon. 60. O ilang taon nga? Kung bibigyan kita ng piso kada segundo, ilang taon mong bubunuin yung 5.768 trillion? Kahit siguro 100 taon yan eh. 100 taon. Mga 100 taon. Sagad, sagad, sagad na yon. Oh, Okay. Titignan natin yan. Kung di-divide natin, this is a 5.768 trillion divided by 86,400. Bakit 86,400? Dahil sa isang araw, merong 86,400 seconds. So, kung bibigyan kita ng piso kada segundo, meron kang 86,400 kada araw. Gusto mo ba yon? siyempre ah. Okay. Ngayon, kailangan ang bubunuin mo, 66,759,259 days bago mo mabuo yung 5.768 trillion kung bibigyan kita ng piso kada segundo. At ang tanong, ilang taon yun? Ilang taon? O, titignan mo, ito yung taon ha. Didivide natin yan, 66,759,000. Didivide natin sa 365. Bubunuin mo ay 182,902 years. Dala ko na sa langit yan ah. Ang tanong, maliit ba o malaki yung budget ng Pilipinas? Malaki. Pero bakit nagkukulang? Dan Cruz. Land Cruiser. Ano Land Cruiser? Tagi-tagi sa Land Cruiser sila. Baka mabaril tayo dyan ha. Mabaril. Okay. So titignan ninyo guys, ano? Isipin ninyo yan. Isipin ninyo. 5.768 trillion. Gaano kalaki yan? At 182,902 years. Mong bubunuin kung bibigyan kita ng piso kada segundo. So, kahit baka wala na. Iisipin mo 2024 pa lang ngayon eh. Yung before after namatay yung si Cristo, ano? Okay. So, according to worldwide governance indicators, Philippines have bad governance. It is ranked 64 in the Global Competitive Index. Kaya yung poor economic condition leads to systemic corruption. At kung titignan natin sa Corruption Perception Index, rank 117 tayo. Over 180 na mga bansa. So, mataas ba yan o mababa? Tayo ay masasabing isa sa mga corrupt na mga bansa dito sa daigdig. Dahil nga meron tayong tinatawag na bad governance. Kaya nga titignan natin yung konteksto ng bad governance dito sa ating bansa. Okay. So, elements of good governance. Ito yung mga titignan natin ano, yung elements ng good governance. Kung meron ba dito yung sa Pilipinas itong mga good governance. Una, partisipasyon. Ibig sabihin, lahat ng sektor ng ating lipunan ay dapat na i-involve doon sa bureaucracy. Ano ibig sabihin nung dapat na i-involve sila? Yung mga mayaman, mahihirap, magsasaka, mangingisda, mga bakla, tomboy, LGBT community, mga PWD, kabataan, lahat sila ay bahagi, mga katutubo. Sila ay merong bahagi at partisipasyon doon sa lipunan. Kaya nga ito yung sinasabi ni Remigio Agpalo, ano? Na pangulo regime. Ano yung sinasabi ni Remigio Agpalo? Basically, na yung ating bureaucracy ay isang parang tao kung saan meron tong ulo, katawan, kamay, galamay, paa, kung saan ang ulo o pang-ulo, kaya nga 'di ba, pang-ulo. Ibig sabihin, meron siyang ulo, meron siyang katawan, meron siyang galamay, meron siyang kamay. Kung saan kung yung ulo natin, yung sino ba yung pangulo natin? Kung yung ulo natin ay hindi gumagana mabuti, what do you expect dun sa katawan mo? Halimbawa ikaw, yung utak mo, ulo mo, hindi gumagana mabuti, what do you expect mangyari sa katawan mo? Magiging mabuti ba o hindi? So, ano yung ibig mong sabihin? Pagka ganun ay parang na ano ka? Paralyze. Parang Paralyze.
Paralyze ka. So kung paralyze ka, magkakaroon ba ng magandang pagpapatakbo yung bansa mo? Siyempre hindi. Ha? Siyempre hindi. So, maiiwan tanong natin, meron bang partisipasyon ang bawat sektor ng ating lipunan para doon sa mag-elements ng good governance? Kasi kung titignan natin, ano, ayan, may mga magsasaka, yung mga katutubo, ito may mga workers, ang pinaglalaban nila yung minimum wage na mas taasan sana yung minimum wage. So, ang tanong, napakikinggan ba sila? Meron ba talaga silang participation? And the answer is, it's up to you to decide. Okay, next, rule of law. Through rule of law, people express their will and exercise their sovereignty. So, ibig sabihin, meron tayong batas. Ang tanong, ikaw, sa'yo, sa palagay mo, yung batas ba talaga natin gumaganang mabuti? O yung batas natin ay masasabi natin para lang sa mayaman? Mahirap sagutin yan. Hindi nga. I mean, parang sa tingin mo, sa opinion mo lang, Hmm, sa akin, mabilis ba yung batas natin? hindi. So, meron ba tayong maayos na sistema ng rule of law? Hindi din. Bakit? Bakit mo nasabi? Dahil ano yung punto mo? Observation. Sa observation ko lang. Okay. Based sa observation mo. Okay. So, kaya nga ang punto natin dito, ano? Bakit sumikat ng si Tulpo? Bakit sumikat itong face to face? Alam nyo ba yung face to face? Yung napanood mo ba yun? Yung sinampal ng malupit, pinakamalutong na sampal sa ano? Tapos itong si Rapi Tulpo, no? Bakit sila sumikat? Bakit sila talagang namayagpag? Kasi nga, ito yung tinatawag na quote-unquote instant justice. Ano ibig sabihin natin ng instant justice? Dahil nga mabagal ang sistema ng rule of law, mabagal yung sistema ng pagkakaroon natin ng batas dito sa ating bansa, ay ginamit nila ito na magkaroon tayo ng tinatawag na instant justice. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong, ito, para muna sa'yo. Ano yung tingin mo kay Tulpo? Positive or negative? Positive. More of positive. Positive yung sinasabi mo. Ha? Positive, negative si Tulpo. Kasi, Bakit positive? siyempre yung process, mas napapabilis niya. Kasi, yun. Okay, sige. Thank you, thank you. How about yung face-to-face? Yung face-to-face, di ba, nagsasabong-sabong din doon, tapos inaayos sila sa dulo. Magsusuntukan muna, tapos pagka nagkapag-aaway na, pag-aayusin. Ano naman yung idea mo doon? Ewan ko, hindi ako nanonood yung face to face eh. Sa mga link ko lang napapanood yun. Pero Sige. ewan ko, siguro. Siguro ganun din. Kaso yung act ng way nila kay medyo. Pero, is naman. Mas napapadali. Napapadali yung sistema, no? So, okay si Tulpo sa'yo. Okay. Ngayon, tinanong natin ito. Tinanong natin ang ating kaibigan. Sino ba yung kaibigan natin tatanungin? Siyempre, tatanungin natin si ChatGPT. Ito yung sinasabi ni ChatGPT na instant justice, ano? Na yung instant justice, maganda ba o hindi? Kasi kung meron tayong tinatawag na instant justice, ito sinasabi na yung wanted sa radyo, it provides on the spot resolution na meron siyang hustisya. Kaso nga, ang tanong, ito yung sinasabi natin, ano? Na napapadali yung kaso. Pero the main question now is this. Ganoon na lang ba yung batas natin? Trial by the media na lang ba? Na kung saan, halimbawa, sabihin na merong public opinion. Ito na. Trial by the media na. Oh, bakit hindi nyo inayos yung sistema ninyo? Bakit may permit, wala palang permit dyan? Bakit pinayagan yung magtayo ng building dyan? Mga ganyan-ganyan. So, ganoon na lang ba yung batas natin? Trial by the media na lang ba? Na yung batas talaga natin ay pwede ng kahit sino dyan. Kahit hindi si Tulpo. Kasi iniisip natin si Tulpo. Halimbawa, ikaw. O ako na lang. Gumawa din ako ng ganyang ng wanted sa radyo din. So, papayag ka ba na magkakaroon ako ng ganon?
napag-aayusin ko din yung mga sigalot sa, halimbawa, sa opisina, sigalot sa opisina, ako naman yung mag-aayos. Wanted sa office yung akin. Wanted sa office. Okay o hindi sa'yo? Ha? Okay. Okay. Mm. Oh. So ngayon, ang tanong nga natin ano to, isa sabi ni ChatGPT, while instant justice programs like Wanted sa radyo may provide a form of quick resolution for disputes, there are also potential risks and ethical implications that need to be carefully considered. Ultimately, the rule of law and due process should be upheld and respected. Ibig sabihin, ibig sabihin, wala yung rule of law and due process. Yan dapat yung lagi nating nire-respeto. Ang tanong, yung may due process at may rule of law ba sa ginagawa ni Tulfo? Kasi nga ito yung idea, no? Para mas madali sa inyo. Merong problema sa utang. Ngayon hindi nagbabayad yung isang tao. Papasok ngayon si Tulfo. Aayusin niya. Okay, maaayos niya. Ang tanong, dumaan ba yun ng rule of law? Dumaan ba yun ng due process? So ngayon tatanungin kita, okay ba sa'yo si Tulfo? Okay. Okay. So, how about you sa inyo mga kaibigan? Okay ba sa inyo? It's up to you to decide. Pero lagi natin tatandaan na no one is above the law except the rich and the powerful. That is the most heartbreaking na scenario na nangyari sa ating bansa, no? Na wala na lang, totoo naman, no one is above the law. Pero kung may pera ka at makapangyarihan ka, kaya mo bang malusutan? Kaya mo malusutan? Ha? Kaya. Okay. So, ngayon, pupunta tayo dito sa effectiveness and efficiency. Ibig sabihin, effectiveness and efficiency, meeting the needs and proper utilization of resources. Na yung meron tayong quality of public service. Na dapat ito ay citizen-centered government. Dapat walang red tape, walang cronyism, at hindi natin ginagamit yung utang na looban. Ang tanong mga kapatid, effective and efficient ba ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan? Ikaw, masabi mo bang epektibo at mabilis? Bawa, magkukuha ka ng lisensya. Effective and efficient ba yung pagkuha ng lisensya at pag-rehistro ng motor? O ikaw? Meron hindi, meron ako. Pero hindi ko nila lahat. Hindi mo nila lahat. Pero generally, effective and efficient ba o hindi? Mabagal. Ha? Mabagal. Mabagal. Mabagal na lang, mas maganda. Para safety ano. Tapos ito na isa na sa mga problema no, yung cronyism. Ano ba yung cronyism? The appointment of friends and associates to positions of authority without proper regard to their qualification. Oh, ito halimbawa ikaw, ah nag ikaw yung boss. Ikaw yung boss. May nag-apply, cum laude. Cum laude. Cum laude graduate. Tapos may nag-apply na isa. Inaanak mo. Inaanak mo. Ang tanong, isa lang yung pwede mong i-hire. Sinong i-hire mo doon? Ayoko mabash. No Hindi, comment. hindi. Yung totoo lang, totoo lang. Ah, Yung totoo. totoo, yung totoong halimbawa nangyayari dito sa atin. Kasi nga, nasabi mo nang ayaw mo mabash, ibig sabihin, alam mo na yung sagot. Siyempre, ako naman yung may-ari eh. Oo. Bakit nyo ko ibabash? So, sino nga ang i-hire mo? Sino ang i-hire mo? Hindi mo. Yung si, Hindi mo. sino si, sige na, sabi mo na. Kamag-anak. Kamag-anak mo o inaanak mo. Kaysa doon sa cum laude graduate. And definitely fine. I mean, not fine, but in a Filipino culture, yun yung nakasanayan na natin. Yung anak ng kapitbahay, ng pinsan, ng lolo, ng inaanak ng tita mo ay nagpapatulong sa'yo na ma, ma, ma-appoint o magkaroon ng trabaho. So, ano yung pipiliin mo? Yung meron talagang skills o yung merong dugo o kakilala? And hindi nalalayo yan dun sa nepotism.
Yung nepotism naman, ito yung favoring relatives or friends, especially by giving them jobs. So, halimbawa, ito, last question para sa'yo. Nangyayari ba sa especially sa government agency na ang pinipili nilang makuhanin yung kamag-anak o kakilala nila? Ah, ito nga. Ano sa question mo sa? Sa dito sa Pilipinas, ano yung madalas nangyayari? Ina-hire ba yung merong skills o yung kakilala? Sa observation ko lang yung minsan kakilala talaga. Hmm? Pero hindi naman. So, depende pa rin. Hindi naman lahat kasi may mga professional pa rin na gumalaw. Kaso ang nagiging problema natin, ito yung sinasabi nga nila, it's not what you know, it is who you know. Pero sana yung ating ganoong culture matigilan na, no? Na dapat skill-based yung i-hire natin, hindi lang kakilala, kaibigan, di ba? Okay. Moving forward, transparency, openness to information, denounce corruption, COVID funds. Ang tanong, transparent ba? Hindi. Hindi na po. Okay, okay. So, transparent ba? Ang sagot dyan, it's up to you to decide. Okay. Responsiveness. Ibig sabihin, yung totoong pangangailangan ba ng tao ay ibinibigay. Kasi itong black box model, ano, ito ay nag-start to sa idea ni David Easton. Basically, ano ba yung sasabi niyan? So, halimbawa, may input, may demand. For example, demand dyan ay same-sex marriage. May demand. Halimbawa, ikaw ay isang senador. Senador ka, ano? Ikaw si Senador Robin Gaspar. Oo. May demand, same-sex marriage. Papasok yan sa black box. Bakit tinawag na black box? Kasi hindi mo na alam yung mga pwede mangyari dito. Magdedebatihan yan, pag-uusapan yan, tapos hindi mo na din alam kung merong under the table dyan, ano? Basta ang mangyayari dyan sa black box, pag-uusapan nila kung aaprubahan ba tong yung same-sex marriage o hindi. Tapos magkakaroon sila ng output. Ano yung output nila? Magagawa sila ng desisyon o polisiya. So ngayon, halimbawa, same-sex marriage, yun yung gusto. Ngayon, ang napag-usapan at ang naging desisyon, huwag i-approve ang same-sex marriage. So, syempre, magkakaroon ng feedback yan. Sino magpi-feedback dyan? Most probably, yung mga sumusuport sa same-sex marriage. So, yung support nila, it's either feedback na suportahan yung batas o feedback na labanan yung batas, ano. So, pero wag natin kakalimutan na pinakamahalaga din diyan yung environmental context. Ngayon ito naman. Ano ibig sabihin ng environmental context? Kung ano yung nangyayari sa political arena. Ngayon, halimbawa, ang demand natin ay free education for all. Okay ba sa'yo yun? Okay. Okay yun. Ah, So, dito, pag-uusapan nyo, ilalaban mo. yes. Ngayon, nagkakaroon ng desisyon o polisiya. Ma-aprobahan mo o hindi? Free Depende. education. Free education, aprobahan o hindi? Paano? Aprobahan. So, ngayon, magkakaroon ng polisiya, magkakaroon tayo ng free education. Ngayon, ang tanong magkakaroon ng external feedback, ano yung feedback, susuportahan ba to o hindi? Pero tandaan natin, in the past year, kung kaalala nyo si Jokno, gusto niyang matanggal yung free education in the tertiary education. Ano? So, yun yung idea nitong black box model at yung responsiveness ng governance. Ang tanong, pinakamahalagang tanong, yung tunay na pangangailangan ba ng taong bayan ay binibigay ng ating pamahalaan? Gaya ng healthcare, gaya ng edukasyon, gaya ng serbisyo, gaya ng maayos na sistema ng bansa, maayos na trapiko. Yung totoong pangangailangan ba yung nabibigay? Sa'yo, sa tingin mo, perspective mo lang, Nabibigay naman kahit pa paano. kahit pa paano. Pero meron pa rin, May doubt pa rin. may pagdududa pa rin. Ngayon, ang tanong sa inyo, responsive ba talaga ang ating pamahalaan sa tunay na pangangailangan ng ating bansa? It is up to you to decide. Okay. And next one is the equity and inclusiveness. Ibig sabihin, lahat ng miyembro ng ating lipunan dapat ay napakikinggan.
Ibig sabihin, voices from the margin. Ano ibig sabihin ng voices from the margin? Yung mga tinig na hindi nadidinig ay nabibigyang pansin. So yung, kasi ang approach natin, ano ba dapat? Top, bottom? Mula sa taas papunta sa baba? O mula sa baba papunta sa taas? O dapat bibingka method? Ano yung bibingka method? Mula sa taas, papunta sa baba, at mula sa baba, papunta sa taas, magmi-meet sila halfway para magkaroon ng tinatawag na equity and inclusiveness. Kasi ito yung nangyari, para give context lang sa inyo. Yung mga party list natin, ayan, isang idea yan, yung party list, na bigyan ng boses yung masa, bigyan ng boses yung marginalized. However, the problem now dito sa party list system, yung mga nandun ba sa party list na yun ay totoo mayroong mga party list na magaganda, totoo yan. Maraming mga party list na talagang nagre-represent doon sa masa. The question now, lahat ba ng party list natin o karamihan sa mga party list na meron tayo, inire-represent ba talaga nila yung masa? Para magkaroon tayo ng equity and inclusiveness. And that question will be answered by you. And it is up to you to decide. Kaya nga siya sabi nila, make your voice be heard, na mapakinggan ang iyong boses. Kaya ngayon, sumali kayo sa The Voice. Di ba? Nakakatawa yung joke ko. Pagka tumawa kayo sa joke ko, put 20 yan. 20 yan. Di ba nakakatawa? Ngayon ay dapat ay consensus-oriented. Decisions are made after taking into considerations various viewpoints, conflict resolution, wide-based representation, and decentralization. Ito nga yung gaya ng sinabi ko, yung sectoral party, ay yung labor, fisherfolk, peasant, youth, indigenous cultural communities, kababaihan, urban poor, professionals, handicapped, overseas workers, urban poor, and elderly, and veterans. Yan yung mga grupo na meron tayo at pwede silang mag-represent doon sa ating bansa. Ang question nga ngayon, napakikinggan ba ang lahat? And it's up to you to decide. Ngayon, main question, accountable ba ang lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas? Nagkaroon ba ng accountability sila sa kanilang mga ginawang mga action? Joke. Ha? O, tignan natin to. Ayan o, ayan o, ayan o. Si Gloria, si Erap, si Imelda. Ayan, ayan, may cake dyan o, may cake. Naging accountable ba lahat ng mga yan? Accountable ba? It's up to you to decide. Ngayon, ito. Baka sabihin nyo naman na bias ako dito sa mga dilawan, Itong, baka sabihin nyo, pro-liberal party ako. No, no. I'm just stating the fact and stating the history and stating the political history and the political governance that we have today. Ngayon, eto, ano yung meaning nito? Ayan, ano meaning niyan? Ikaw, ano meaning nito? Ano nga meaning nito? Ayan, ano meaning nito? Ito, ano meaning nito? Ayan, pag ganyan, ano meaning nito? Di ba yan yung kanila, yung ginagamit ni Cory Aquino? Ano meaning nga yan? Sa tingin mo, ano meaning yan? Sa tingin mo lang? Tingin mo lang. Uy, isa mo naman ah. O ano? Liberal Party. Ha? Liberal Party. Liberal Party. Sige, titignan natin. May kasaysayan yan. So, ano ba to? Dilawan? Liberal? Liberalismo? Ha? Hotdog? So, yung liberalism, it is a political ideology. Basically, yung na economic and political liberalism, wag masyadong pakialamero ang government. Pero dapat andun pa rin yung check and balance to prevent the abuse of those in power. Ngayon, itong Liberal Party, nabuo ito nung panahon ni Manuel Rojas noong 1946. Kasi ang dominant party nito nung dati nito ay yung Nationalista Party. Ngayon, dalawa lang ang party na meron sa Pilipinas. Liberal Party and Nationalista Party. Ngayon, itong Nationalista Party na ito ay at saka Liberal Party na ito, nagsasalitan lang sila sa pagka-presidente. At merong isang presidente ng Liberal Party, ito, Liberal Party,
presidente ng Liberal Party. Sa tingin niyo, sino yung presidente ng Liberal Party na to na sikat na sikat? Siya ay si Ferdinand Marcos. Naging presidente siya ng Liberal Party. Kaso hindi niya nakuha yung endorsement ng kanyang grupo para tumakbong presidente. Kaya ngayon, ang ginawa niya ay lumipat siya ng Nationalista Party para makuha niya yung endorsement. So, presidente siya ng Nationalista, ng Liberal Party, tapos lumipat ng Nationalista at nakuha niya yung endorsement ng Nationalista Party. Kaya nga yung sinasabi na political butterfly or political turncoatism or pagiging balimbing na palipat-lipat ng party para lang, kasi nga, kung halimbawa, ito yung mas malakas na party, lipat ka din sa party na to. Ngayon naman, pagka umina itong party na to, lipat ka sa kabilang party. Gawin lang nangyaring sistema. Ngayon, 1965 to 1969, ayan, nationalista party si paano nito, si Ferdinand Marcos hanggang sa nagtayo siya ng sarili niyang party. Ayan. Tapos nagkaroon na nga ng martial law at gustong gibain ito ano, gibain itong party ni Marcos. Kaya nagkaroon ng coalition na Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Ayan, Partido Demokratiko Pilipino ay na-form noong 1983. Ito yung papatakbuhin nila si Cory Aquino. Nagkaroon ng alyansa itong PDP at ang Lakas ng Bayan. So, Partido Demokratiko Pilipino at Lakas ng Bayan. PDP sa Lakas ng Bayan is laban, PDP laban. Nagsama sila at pinatakbo nila si Cory Aquino. Ngayon, matagal na hindi nanalo ulit ng PDP laban. But in 2016 election, merong isang merong isang tumakbo under the PDP laban. Sa tingin mo, sino yung tumakbo noong 2016? Sa tingin mo lang. Diba, alam natin, ang nagpatakbo ng PDP laban ay pinatakbo nila itong si Cory Aquino. Pero noong 2016, meron ulit pinatakbo ang PDP laban noong 2016. At sa tingin mo, sino pinatakbo nila? Duterte. Si? Duterte. Yes. Si Mayor Digong nung panahon na yun, 2016. Si Duterte. So, ang question ngayon, sino talaga yung tinatawag na liberal? Sino talaga yung tinatawag na liberal party? Ito, ano ba yung talaga yung meaning nito? Basically, ang meaning nito ay not liberal party, not Lenny, but this means laban. Laban. Okay? Ngayon, ano? At meron lang akong isang kwento sa inyo. Ito, para may kwento ako. Talagang tumatak sa akin tong kwento na to eh. Sobrang tawag dito, talagang na-mind blown ako sa kwento na to. Nung college ako, meron dun isang bata na nagpapatulong na makapasok sa isang university. Sa Baguio yun, sa Baguio. Ngayon ay andun ako kasi nga doon ako nag-aral ano. Yung bata na yun ay nagsabi na nagulat siya na mag-enroll na sila. Kasama niya yung nanay niya. Mag-enroll na sila kaso biglang hindi nila in-expect na mayroon palang bayad yung tuition fee. Ay, may bayad yung tuition fee. Na may bayad yung school at mayroong tuition fee. So, kasi alam nila yung university na yun, syempre, kaya nga tinawag na public university, inisip nila libre. Pero hindi pala libre ang nangyari. So, ngayon, nagpunta sila doon, tapos ay kasama niya yung nanay niya, nagpa, na, naririnig ko yung bata. Ma, dito ko talaga gusto mag-aral. Kahit nung mangyari, pipilitin ko na makatapos dito. Basta tulungan niyo lang ako dito na makapasok lang. Eh di sabi nung nanay, naririnig ko eh, ino-overheard ko, nakikichismis na din ako eh. Sabi nung nanay, eh anak, hindi natin to kaya kasi may bayad pala, may tuition fee. Eh, ayun, paano natin gagawin? Doon ka na lang sa atin, mas malapit. At least yun, mas mababantay ang ka namin. Mas makakakain ka ng maayos. Mas makikita namin kung ano yung mga pangangailangan mo. Eh ma, dito ko talaga gusto mag-aral. Eh di, syempre, ako, ano mabibigay ko nun? Kahit awang-awa ako, wala din naman akong pera. Hindi ko mabibigyan ng tulong yung mag-ina, no?
Tapos biglang ginawa nung nanay, tumawag-tawag na. Tawag-tawag siya kung kani-kanino. At hanggang sa nakatawag siya doon sa isang tita nila at tinulungan sila. Binigyan siya ng pera na o basta bayaran niyo din to ha. Ganyan ganyan. Na bayaran niyo din to after some time. Okay. Hanggang sa nakapasok na yung bata, nakapag-enroll na. At yung batang yun ay tignan mo, ito, yung bata na yan, lumaking yan. Ay, hindi pala yan, hindi pala yan. At yung batang yun ay lumaking si, yan, lumaki siyang. Kaya hanggang sa kasalukuyan, pinaglalaban niya na dapat ang edukasyon ay para sa lahat. Na edukasyon ay dapat na libre. At ang edukasyon ay hindi namimili ng kung sino ka man, mataas ka man o mababa ka man, dapat ay meron kang karapatan sa libre, maayos, efficient at epektibong klase ng edukasyon. So with that guys, kung makikita natin, Philippines is a gambling republic where politicians hold power without virtue. That's why I'm asking you guys this, heads or tails. And it's up to you to decide. With that guys, maraming salamat sa isang masayang semestre at huwag kalimutan sagutan ang quiz. Yeah, yeah, yeah. Thank you and have a good day. Meron pa tayong huling mga activities ha. Don't forget it. Thank you.